Ayan, magandang araw na naman sa atin pong mga kabakas. Tayo po ay nandito naman sa Bakas at Alingaungaw ni Kokoy Alano. At tayo po, sa pakikipagkwentuhan natin, ay dumadami unti-unti po yung ating kakwentuhan eh. Nagsimula tayo sa 2, 3, 4, ngayon eh, mahigit ng 10. Hindi ba? Yan mga kababayan natin ay palatandaan lamang na yung atin pong pinag-uusapan, meron ding interesado, di ba? Katulad po ng ating pinag-usapang kamakailan, ito pong batang-bata Cassandra Leong. Kasama po yung Sheila Guo na tumakas po. Kasama yung, siyempre, yung superstar ng Bamban, yung pong Mayora, Alice Guo. Pero hindi nahuli po sa Indonesia. Ang nahuli yung Sheila, yung kapatid po ni Alice, at ito pong si Cassandra Leong. At nang dumating po rito sa Pilipinas, ay dire-diretso na ito po ay inimbestigahan sa Kongreso. Ito pong Cassandra Leong, nung una, ayaw magsalita Ayaw magsalita. At parating, I will not answer. Ika. Hindi ba? Talagang pinanindigan hanggang sa ito po ay pagbantaan. Matapos i-contempt ito, pinagbantaan na ikukulong po doon sa Mandaluyong. Hindi po doon sa mental, doon po sa women's, yung kulungan doon, correctional. Yan, makukulong doon. Mantakin mo, sa ganda ng batang yun. Tapos pagpasok mo rin, alam nyo na naman dyan sa kulungan, mga brusko. Maraming diyang T-bird. Delikado. Di ba? Natakot. Hanggang sa ito po ay unti-unti na magtapat. At ito namang si Atty. Topacio, na bulong ng bulong sa kanya, akala mo'y bubuyog. Sabagay, kamukha naman po talagang bubuyog Di ba? Si Atty. Topacio. Mukhang bubuyog naman talaga. At bulong ng bulong hanggang sa ito po ay winardingan ng mga kongresista na huwag ka kang bulong ng bulong dyan. Bawat tanong namin, isang bulong mo. Kundi itatapong ka namin sa labas ng Kongreso. Sige, ayan, tumahimik. Ngayon, unti-unti na pong nagtatapat ito si Cassandra. Ito pong magandang dalaga. Napakagandang dalaga. Ito po ang unang binabanggit. Ito pong si Stephanie Mascareñas. Stephanie Mascareñas. Nauna raw pong ito ay secretary ng Dragon One Corporation. Ang may-ari po ay yung isang Jaren Wu. Jaren or Duaren. Basta Wu. Kasi hindi raw naman yung pangalan niyang English name Ibig sabihin, meron pong pangalan nito na Chino. Pangalang Inchik. Yan. At ito pong pagtatapat itong si Stephanie na talagang itinuturo niya itong si Cassandra Leong na nag-take over po doon sa hindi po Whirlwind kundi Lucky South 99 na kesyo itong kumpanyang ito talagang may kinalaman doon sa Lucky South 99 at pinaninindigan po ito nitong si Dirty Harry na siya abogado lamang noon pong Whirlwind Corporation na ang nangangasiwa ito nga po si Cassandra Leong. Pero mantakin mo nang humarap sa publiko, tatlong napakababata na nagmamaneho ng bilyones na transaksyon ng Pogo. Bilyones. Nadamay pa nga yung si Ara de la Serna Yung pong gwapo. Hindi naman bagito. Kumukuha na nga po ng kursong pagkapiloto At yan po ay na-discovering doon po nakatira sa Pogo House. Pogo Hub. Yan. Sa madaling salita. Ito po may kinalaman din. Siyempre, si Harry Roque. Yan. Ngayon, sa pag-iimbestiga, nakikinig po tayo. Tayo may nakikinig lang hindi ba? Sa pakikinig natin, lumalabas na yung mga abogadong sinasabi nitong si Miss Baterna.
mga abogadong nabanggit niya ay mga classmates ni Harry Roque ang karamihan, hindi ba? Oh, hindi natin sinasabing ito ay talagang pinangasiwaan ng merong pagmamanipula, di ba? Iba ho yung yung manipulator, iba. Kundi ito ay talagang sa isip ng tao, mamumuo sa isip ng tao eh. Na ba hindi ito ang nangangasiwa nito, kundi yung magaling na abogado. Magaling na abogadong kayang talagang paikutin at angklahan yung mga transaksyones, lalo na may kinalaman sa mga korporasyon. Abay, mantakin mo yung korporasyon di ba? Yung mga stockholder nila, titinda ng gulay, nagtitinda ng palamig, almusal, ganun. Oh, na hindi nga nila alam kung papaano na kasama rin yung mga pangalan na doon po sa Bambantarlac, di ba? Pagkatapos dito naman sa sumunod, ito pong Lucky South 99, may mga stockholders din ditong, mantakin mo batang-bata, nakakapag-issue ng cheque 16 million, ganyan, at sila ay stockholder. Yung isa nagdi-deny ng konti. Pabayaan muna natin yun at hindi naman lulusot yung kina Paduano kina Congressman Paduano, hindi lulusot Kaya nga sinasabi natin, maaring kayo ay makalusot, pero pagdating kay Congressman Beatrix Luistro, ito pong si Rods Gutierrez, magaling din nung una, ayaw sagutin ni Cassandra Ong, itong si Congressman Gutierrez. Mantakin mong, siguro gwapo rin di ba? Nailang rin. Ay sumagot na bandang huli. Tapos ito ng mga magandang kongresista ng Davao na si Migs Nograles, dinikdik naman si Harry Roque. Di ba? Dinikdik si Harry Roque. Yung mga transactionist niya doon po sa Bataan, doon po sa Biancham, lahat. Korporasyon, kine-question yung pagtatayo ng korporasyon na yan. At siyempre, walang gagawin naman itong isa, kundi manangga. Mananangga ka, siyempre. Magaling kang abogado, manangga ka. Pero hanggang saan darating po yun? Mantakin mo itong A.R. de la Serna, di ba? Taga Bohol. Na kung titingnan mo, talagang inosente. Ako'y naaawa rito sa batang to, nabababoy tuloy Nabababoy ang pagkatao. Napapahamak. Siguro sa mga magandang pangako, di natin malaman kung anong mga pangako, di ba? Pangako naman pwedeng dahil sa pagmamahal, yan. Dahil sa pagtataguyod, dahil sa pag-ibig, yan. Pwede rin yan di ba? Kaya mga kababayan natin, itong inuukil-kil nito pong si Congressman Migs Nograles, yung Biancham. Yung pong bahay doon sa Baguio, Benguet, sasakop ng Benguet Province yan, siyempre. May nahuli rong wanted Wanted. Mantakin mo yung bahay na yan, isang korporasyon. At majority ng stocks dyan, pati nangangasiwa, yung katiwala. Tauhan ho ni Harry Roque, hindi niya kilala. Yung nakatira. Di ba? Bahay mo, inaarkilahan, hindi mo kilala nakatira. Paano naman nangyari yun? Ako nga, nangupahan din ako Nangupahan din ako ng bahay. Tinatanong ko saan ako nagtatrabaho. Di ba? Kung ilang kami sa pamilyang titira dun sa bahay. Pwede bang hindi alam yun na nagpapaarkila? Ikaw, Diyos na mahabagin naman, ikaw naman. Kaya, yung pong mga aligasyon, yung mga aligasyon ng mga nag-iimbestiga, aligasyon ng mga nanonood sa investigasyon. Mantakin mong buong mundo itong nanonood sa inyo. Tayo isa lamang sa tagapanood. Kaya, ang masasabi natin dito, dito talagang may pagtatapusan ito May pagtatapusan. Kung pakikinggan natin yung mga samot-saring mga ideya dyan, mga kababayan natin, itong mga vloggers, yung vloggers ng Bongbong side, Digong side, yung DDS at BBM, hanggang sa sumunod na lang po at magkomento ng may patawa, yung katatawanan, ganito. Tayo po, bilang
matanda na po tayo rito sa pamamahayag eh. Yan, katulad din na Christian Isguera, yan si Arman Nukum, di ba? Si Mike, oh, doon sa, yung dati yung doon sa SMNI, di ba? Yan. Kami ho ay pare-pareho eh. Pare-pareho kaming, ang amin pong advocacy, ay yung pong magpahayag. Magpahayag. Hindi po hanap buhay ang maging commentator, journalist. Hindi ho hanap buhay yan eh. Unless, ikaw may connection doon sa mga illegal business doers. Yung mga, alam nyo na, mga weteng-weteng, mga ending-ending, yung mga ganon. Eh, hindi po tayo pumapatol dyan. Itong mga nabanggit nating mga kaibigan, at karamihan naman talaga, hindi po talaga. Itong ating pinagtatalakayan ngayon, ay yung katotohanan lamang. Hindi po natin minamaliit itong mga vloggers. May makikisig din at matatalino, magagaling magsalita. Kaya lang, identified sila doon sa kampo nila. May kampo ho eh. Meron pong talagang nandoon sa kampo ni Duterte, kampo ni Marcos yung isa. At halatang halata mo yung kanilang galawan. Dito po sa atin, ang pinag-uusapan natin dito, yung kung ano ang pakiramdam ng mga nandiyan dyan sa labas, sa komunidad natin, sa pamayanan. At nakikipagkwentuhan tayo dyan. Kahit sa barberian. Sabagay, sa barberian, halos hindi na ako kailangan dyan eh. Ano pang gugupitin dito, di ba? Ganun lang po yan. Maraming corporations na pinag-uusapan eh. Mantakin mo mga kababayan, mga kabakas. Daming korporasyon. Naglilitawan ngayon. At yung korporasyon na yan, according to corporation law, kung ano ang nararapat gawin, kung paano ipoporma, ganyan. Pero kung susuriin mo bilang ordinaryong mamamayan, ordinaryong halimbawa magtitinda ka lang ng lumpia, banana, kyo, ukoy, sasabihin mo, ito, sosyo-sosyo. Paano naman nasosyo yan? Parang si Kokoy Alano, naging kasosyo ni Rason, di ba? Naging kasosyo ni Manny Pangilinan, ganun ba? Hindi naman pwedeng ganun. Unless, di ba? Unless, ikaw yun nga, sinasabi lang, nominal daw. Nominal shareholder. Pero, mantakin mo naman yun. Bilyones ang halaga nito. Magawi tayo sa iba naman topic natin. Itong nangyayaring relihiyon, yan, yung doon po sa Davao, yung Kingdom of Apollo Kibuloy. Wag natin salis Jesus Christ naman muna rito, di ba? Alam mo, pati si Jesus Christ, nalalagay na sa nalalagay na sa hidwaan. Wag naman ganun, para tayong Hudyot, mga Palestino niyan. Kingdom of Apollo Kibuloy muna. Ay, ngayon po talaga, walang halos pagtaguan di ba? Sabi nila, meron daw tunnel, meron daw ganito, dungeon, meron daw kwartong nakakoneksyon. Doon po sa daan, sa ilalim ng lupa. Ako po ay talagang nabibigla Bakit kanyo? Di ba? Kung ikaw ba naman, ginagamit mo yung Panginoon pagkatapos, di ba, nakatingala ka sa langit, tapos ang pagtataguan mo, ilalim ng lupa. Di ba, mukhang hindi naman yata bagay. Pero, ang sinasabi natin dito, wag naman sana ito mahaluan ng politika. Alam natin na mumulitika rin naman ito si Pastor Apollo Kibuloy inendorso nga niyan si Gibo Teodoro nung tumakbong presidente, di ba? Hindi nga nanalo. Sinasabing 7 milyon hanggang 8 milyon ang kanilang miyembro. Diyos na mahabagin naman, di ba? Ako'y naniniwala ako baka doon sa nakasaad sa aking nabasa, 168,000. Ganon, ang miyembro nila. Maaaring yung nanonood sa programa nila, baka nga abutin ng 8 milyon. Yung viewer doon nanonood. Pero yung miyembro nila,
manaka-naka, napakahirap po eh. Di ba? Manaka-naka. Kaya sinasabi natin, bihibihirang mapapaniwalaan eh. Ganyan. Ay mantakin mo ito pong mga Katoliko, pagkakarami nito eh. Itong kauna-unahang relihiyon dito. Oh. Pagkatapos yung pong Aglipayan, ang pangalawa. Ang pangatlo, yung Sabadista, Seventh-day Adventist. Tapos yung Jehovah's Witnesses. Oh. Yung Iglesia ni Cristo. Yung Iglesia ni Cristo nga eh. Ako'y naniniwala akong aabot ng 5 hanggang 6 na milyon yan dahil sa tagal na nito, 1914. Oh, at saka nangangampanya talaga ng mga INC. Nagbabahay-bahay yan, nangangaral. Kaya marami nahihikaya talaga magmiyembro. Nag-evangelize sila, di ba? Ito namang mga Aglipayan, kung tawagin, yung Independent Philippine Church ni Gregorio Aglipay. Yan po ay simbahang akala mo'y Katoliko, yung pare, nakaabito rin. Kaya lang may asawa naman, yung kanilang pare. Diba? Yung Mormons po, 1961 eh. Ha? Ulitin natin, ang Katoliko, 1525. O, yung Aglipayan, 1902. 1902. O, yung Sabadista, yung Seventh-day Adventist, 1911. Itinatag, yung Jehovah's Witnesses, 1940. Iglesia ni Cristo, 1914. Una pa yung Iglesia ni Cristo pala doon sa Jehovah, 1914. Yung Mormons, 1961. Evangelical Church, 1965. Pero marami hong sanga yan, maraming mga satellite churches. Yung dating daan, 1980. Pagkatapos itong Kingdom of Pastor Kibuloy, 1985 lang. Kaya natin sinasabing Kingdom of Pastor Kibuloy. Kasi parang pinalitan niya yung Son of God eh. Di ba? Hindi naman magandang pakinggan. Parang pinalitan niya si Jesus Christ. Kaya, ayun, ang nangyayari, pinaghahanap doon sa kaila-ilaliman ng kanya pong kingdom. Nito pong mga tao, mga kapulisan at mga kasundaluhan ng ngayon. Okay, mabalik tayo. Kaya natin nagaygay dyan dahil doon po sa SMNI, pag-aari din nila ito, nandun din po yung si Harry Roque. Di ba? Ako'y parating natatawa pagka nababanggit yung mga inaniban nito eh. Lahat na inaniban nito nagsarado. Unang sumama kay Jojo Bina ito sa una. Kauna-unahang nawalan po ng puwersa eh. Oh, sumunod, unit team. Nawala rin ng puwersa. Nawala talaga, nagkahiwalay. Walang magawa ito. Wala mo sumali sa Pogo. Ayan, nagsara rin. Oh, sa sama ng loob, nag-broadcast sa SMNI, nagsara din. Lahat ng samahan nito eh. Kaya pagka ako'y nagtayo ho ng kwan, ng kahit isang maliit na samahan, hindi ko talaga ito iimbitang maging kahit guest speaker. Mahirap na, di ba? Ganun po yan. Anyway, mga kababayan natin, hinihintay ng marami. Dahil nung nakaraan, umabsent po yan si Harry Roque sa pupulong, hearing, doon po sa pagdinig sa Kongreso. Wala po siya eh. Dumating doon si Cassandra Ong. Kasi. Yan. Ganda pangalan, diba? Kasi. Di ba? Mukhang talagang maraming pera. Yan. At ito ay talagang itinuturo po eh. Itinuturo po nung dalawang naging empleyada. Yung sinasabi nga natin na itong si Stephanie Mascareñas at saka itong isang dalaga. Isang dalaga rin na ang pangalan nito, Baterna, Miss Baterna.
Kaya mga kababayan natin, pagka lumalim ang usapan dito, ang usapin, ang investigasyon, pagka lumalim, palalim ng palalim eh. Ang dulo, parati na lang napupunta kay Atty. Roque. Bay, ako talagang nahihiwagaan po ako eh. Nahihiwagaan ako rito kay Atty. Roque. Pati yung asawa nito nagkasakit na nga eh. Paano naman hindi magkakasakit yun, di ba? Pati asawa, nagkasakit na eh. Hindi natin ang ating panalangin sana'y gumaling, umayos ang kalusugan nito. Sapagkat itong asawa nito, biktima rin ng sirkumstansya eh. Siyempre, sino ba naman babae ang makakayanan yung mga ganong intriga? Intriga pa lang paano kung totoo nga? Bakit nag-resign yun doon sa korporasyon? Bakit umayaw na siya ay makalahok doon sa korporasyon itinatag ni Harry Roque? May nakikita to, may nararamdaman. Diba? Hindi natin sinasabi kung sa ating pananaw ito nga ay may kinalaman sa hindi tamang mga gawain. Kasi, ito pong Pogo, parang fundraising di ba? Napapansin tuloy itong si Dan Fernandez. Nung tinatanong itong si Cassandra Ong meron pang intro sa iyong pagtawag at pag-text sa akin. Hoy, unethical yan Congressman Fernandez, Dan Fernandez, former mayor ng Santa Rosa, Laguna, at meron daw planong kumandidato itong gobernador sa Laguna. Unethical yun. Ang sabi mo, hindi mo alam kung paano nakuha yung telepono mo. Sana na magpakilala sa iyo, stop it, I don't want to talk with you. Ganun. Under investigation ka. Hindi, may text-text pa kayo Paano mo sasabihin hindi mo kilala? Paano kung nag-text muna sa iyo? Ba't mo sinagot yung tawag? Pagkatapos itong si Kongresista Paduano talagang gigil na gigil Di ba? Nung ayaw sumagot at ayaw pansinin yung mga katanungan ng mga kongresista, ikaw relax na relax. Ikaw pa ang unang nagtanong. Ikaw ang unang nag-imbestiga. Relax na relax ka. Nag-react tuloy sina Congressman Abante. Sina Congressman Beatrix Luistro. Bay, kung hindi pa nag-react itong tatlong kongresista na to na talaga ipakukulong ito si Cassandra kung hindi pa magsasalita Ito naman si Dan Fernandez halatang halata. Halatang halata ka, Chong. Huwag ganun. Alam nating artista ka, sanay ka sa publicity. Ito, negative to. Sabagay, sa artista, negative at positive publicity, okay lang Pero tingnan mo ang mga comments sa'yo, sa interview sa'yo ni Ted Filon. Tingnan mo comments ng mga mamamayan sa'yo. Tinignan natin Talagang maraming halos kulang lang sabihin nandidiri sa'yo Baguhin mo. Baka makabawi ka pa. Di ba? Okay. Ito po kaya natin, paalali, gamot baka nakalilimot. Hindi po natin kalaban yung mga hindi naman tayo galit dyan Ang sinasabi natin, yung pong mga commentaries ng ating mga kababayan. Nakikita naman sa social media, di ba? Hindi ako nagko-comment yan. Ang pinapalaganap ko rito kung ano yung nabasa ko mga commentaries. At kahit i-verify, baka nga pati ikaw nakabasa nun Pangit. Congressman Dan Fernandez. Pangit. Baka sabihin lahat kayong artista, ganun. Maganda-ganda na yung figura mo nung una Pagkatapos ngayon, bubulukin mo lang. Wag. Diba? Maghihiring pa uli. Hayaan mo na yung iba. Ang gagaling naman ni na Congressman Gutierrez, Migsa Nograles, Beatrix. Andiyan si Congressman Paduano. Andiyan si Congressman Romy Acop. Congressman Abante. Si Johnny Pimentel.
Diba? Yun ang sinasabi natin. Ha? Wala nang tingin ng sa kisame. Sasalita ka, titingin ka pa sa kisame. Na! Diba? Okay, mga kababayan natin. Ito usapang magkakaibigan lang. Kwentuhan lang. Kaya natin sinabi ito, kaya natin pinag-uusapan. Dahil bakas tayo sa mamamayan eh. Ang pamayanan natin, kailangan kabakas tayo dyan. Yung barberyahan, palengke, pintuan ng palengke na yan, di ba? Tayo po'y kabakas dyan. Kaya itong ating programa, bakas. At siyempre, alingaw-ngaw, mag-subscribe ka, kwentuhan tayo. Kwentuhan tayo. At hari nawa, yung subscription mo, siyempre, madadagdag. Yung viewer, madagdagan ng 2. Abo, laking bagay na nun. Maraming salamat, mga kabakas. Kokoy Alano, ito pong programa natin, Bakas at Alingaw-ngaw ni Kokoy Alano. At kung meron kayong barya, bumili na kayo ng Diaryong PM. Sumusulat po tayo doon sa Star Group of Company. Diba? Sumusulat tayo doon. Yung pangmasa, basahin nyo rin. Maraming salamat.